Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa balut. Ito po ay napakaraming Pilipino ang sarap na sarap po sa pagkain ng balut, no? Popular delicacy ho ito sa Pilipinas at sa iba pa hong several Southeast Asian countries. Ito ay isang fertilized duck egg, ha? Na ito ho ay ini-incubate for 14 to 21 days. So 2 to 3 weeks bago ho ito nilalaga at kinakain. Ang fertilized egg ho, ini-incubate ho ito to allow the embryo to develop partially, and the stage of incubation, yun ho ang nagdedetermine ng texture and appearance. Some prefer a smaller balut embryo while others enjoy it with more, yung mas malaking sisiw ho, no? And pagkatapos ho noon, iboboil siya o lalagain siya for 20 to 30 minutes. At syempre ho, masarap ito pag mainit-init pa, no? Nilalagyan ho ng pinch of salt or spice vinegar, no? Atin ho itong tindalakay dahilan sa marami hong nagtatanong kung masustansya ba ang balut or kung pwede daw ba ho itong kainin araw-araw or ilan ho ang pwedeng kainin. Hindi daw ba tumasama sa high blood, sa mataas daw ho ba ito sa cholesterol. So yun ho ang mga common na katanungan, no? Now, so talakayin ho natin ang nutritional value. Ano ho ba ang sustansya sa loob ng balut, no? So, ito ho ay maraming macronutrients at micronutrients. So, sa macronutrients po, andyan ho ang proteina. So, may protein na ho ito, no? So syempre, protein, kailangan ho natin yan sa muscle repair, sa immune health, and overall growth, no? At meron din ho itong fats. So, yung protein ho, 14 grams per egg. Ang fats naman ho, 11 grams per egg. So, kasama ho dyan ang healthy fats sa omega-3 for energy and hormone production. May carbohydrates na rin po ito. So, although almost negligible, no? So, mababa lamang ho. So, halos kumpleto na ho ito sa sustansya kasi andyan na yung carb, may protein, may fats, at meron din ho itong mga micronutrients tulad ho ng vitamins and minerals. So, may vitamin A na rin ho ito, which is good for sa eyes, no, for vision, para sa immune system support and sa skin health. May vitamin B complex na rin po ito. So, vitamin B2, which is riboflavin, which helps on our energy metabolism. May B12 na rin ho ito for nerve function and red blood cell production. At may folate na rin ho ito, which is needed for DNA synthesis and cell repair. At vitamin D, no? Which supports, of course, bone health by aiding sa calcium absorption natin. At yung minerals niya, syempre ho, may calcium, which strengthens the bones and teeth. May phosphorus, that helps with calcium for bone and cellular health. Iron, nakaka-improve ng oxygen transport sa blood and reduces anemia risk. At zinc, nakaka-enhance ng immune system and wound healing. At selenium, which acts as antioxidant to combat oxidative stress. At ito ho ay merong omega-3 fatty acid, no? So that is found sa yolk, no? Sa egg yolk po. Siyempre ho, ito ay good for the heart and brain health. Choline, no? Which is good for the brain development,
nerve function, and liver health, no? Antioxidant, which is also found in the egg yolk, no? They help protect the cells from damage. At purine, no? Although ang purine ho is not beneficial in high amounts because and ito ho ay part ng embryos composition and contribute to uric acid production. So kaya ho hindi pwede ang masyadong maraming balot because of the purine content. Ang purine ho kasi pag ito ay na-metabolize, ang end product ho nito is uric acid. Kaya hindi ho pwede ito sa mga matataas ang uric acid sa may mga rayuma, no? At sa high blood na rin ho kasi nakakataas din ng BP ang uric acid at sa may mga kidney stone, no? So kung i-evaluate ho natin yung sustansya, no? Halos complete food na po siya kasi ando doon na yung carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals, no? At yung mga antioxidant. And also, ang balut ho, kung i-compare natin sa chicken egg and also sa quail egg, no? So, times 3 ho ang sustansya niya. Kumpara ho sa chicken egg and quail egg. So, imagine niyo hindi lang ho doble, kung hindi times 3. So, kaya masustansya ho siya. Ang mga key consideration po sa pagkain ng balut is number 1, about cholesterol. Kasi ho, ang isang balut contains 180 to 200 milligrams of cholesterol. Now, ang ideal ho kasing cholesterol natin sa isang araw is 180 lamang, no? Ang 200 ho medyo pasang-awa ho, but ideal is 180. So sa isang balot pa lamang ho na-meet na yung daily requirement ninyo for cholesterol. So yung pagkain ho ng more than 1 balut daily, it might cause you to exceed itong limit na to. Siyempre ho, kakain pa kayo ng ibang pagkain within the day. So, which is also cholesterol rich din po. So sobra na po kayo. Kung high blood ho kayo at mataas ang cholesterol, then balut is not for you. Sa calories naman ho, ang isang single balut, meron hong 180 to 200 kilocalories. So, pag kumain ho tayo ng more than 1 a day, magko-contribute ho ito sa excessive caloric intake, leading to weight gain. So, medyo nakakataba ho siya if you are not physically active. And again, about purine. So, balut is rich in purines, which the body converts to uric acid. Yun nga ho ang sinasabi natin. Kaya, excessive, pag sobra ho ang kain ng balut, makaka-trigger ho ito or makaka-worsen ho ito ng gout or kidney issues. Kaya hindi ho pwede ang marami. Also, sodium, pag kinakain niyo ho siya, syempre, palagi ho tayo naglalagay ng asin, no? So, overconsumption also, pag sobrang asin ho, syempre ho, nakaka-contribute yan sa high blood pressure sa mga sensitive individuals. Also, yung mga foodborne illness, no? Syempre ho, pagka poorly handled or improperly cooked ang balut, pwede hong makakuha ng bacteria tulad ng Salmonella or E. coli, no? Leading to food poisoning. So, di ho ba ang balut, as much as possible, itry nyo ho na hindi nyo masisip-sip or masasak yung balat, no, outside. Kasi ho, syempre, hinawak-hawakan na ho ng kamay yan. And usually, nakabalot lang ho yan sa tela, di ho ba, para hindi lumamig. So, syempre ho, anything na nag-touch na sa kahit na anong bagay, or kahit na ho sa simpleng kamay, syempre ho, hawakan niya nung nagbebenta, no? So, syempre, marumi na yung kamay na nagbebenta kung ano-ano na hong hinawakan yan. Syempre, ilalagay sa plastic, ibibigay sa inyo, no? So, pagka ho yung pagkain nyo ng balut,
nasagi-sagi na ho doon sa labas. So, huwag niyo hong try to see to it na hindi niyo makakain yung or masasama sa kinain ninyo yung balat outside. Kasi marumi na ho yun. Pwede ho kayo makakuha ng salmonella, bacteria, or E. coli. Also, to some individual, meron din hong nagkakaroon ng allergic reaction. Tulad ng rashes, swelling, difficulty or breathing, or anaphylaxis. Although bibihira naman po yan. Also, pwede rin hong magkaroon ng mga digestive issues. Pag masyado hong maraming balut ang kinain ninyo, it may cause indigestion. Yun ho bang parang di kayo matunawan. And bloating. At kailangan ho, nguyain nyo yun na chew thoroughly. And eat in moderation lamang po. And to some group, meron hong ethical and psychological issue po. Some people may find it yung consumption ng developing embryo distressing, leading to feeling of guilt or discomfort. Kumbaga, hindi nga lang ho siya tao, kung hindi, duck siya, no? Pero yung sabihin, kinakain mo yung dapat naging sisiw, no? Kumbaga, yun, kung ethics po ang pag-uusapan, there are some people na big deal po sa kanila yun, no? So, be mindful of your preferences and values when choosing to eat balut. Ang kulang ho sa balut is fiber. Wala ho siyang fiber at napansin nyo ho, wala siyang vitamin C. Yan, so tandaan nyo ho yan. Ang wala sa balut, ang kailangan ng katawan natin is fiber and vitamin C. So, kailangan kung kakain kayo ng balut, samahan nyo later ng fruits, vegetable, at iba pa hong nutrient-rich foods. So, yung mga iba ho, umiinom ng alak, tapos sinasamahan ho ng balut. Nako, kinaumagahan ho, baka hindi kayo makalakad sa taas ng uric acid ninyo, no? Kasi ho, ang balut, di ba, mataas nga ho sa purine na nagiging uric acid. O, ngayon ho, ang alak, beer, hard, nakaka-impair po yan ng excretion ng uric acid. So, nakakaharang ho yan na mailabas natin ang uric acid sa ihi. O, naglagay kayo ng uric acid through balut, tapos mahaharang yung excretion, o di maiipon ho sa katawan ninyo. Kung dati na ho kayong may mataas ang uric acid or may gout, ako po, ang big toe ninyo kinaumagahan, mangangamatis ho yan sa inflammation, baka ho hindi kayo makalakad the next day. So, eating balut is very healthy, no? Halos lahat na ho, protein, fats, carbohydrates, minerals, no? And also vitamins, nandiyan na. Wag lamang pong sobra dahilan sa ang cholesterol ho ninyo tataas, ang uric acid ninyo tataas, at medyo mag-gain kayo ng weight. At ang vitamina ho, o ang nutrient na kulang sa balut is vitamin C. Wala ho siyang vitamin C and fiber, no? So, eat balut in moderation. And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto hong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment. Sigurado hong maibababa ang sugar nyo agad. At yung mga gustong pumayat, talaga hong papayat kayo without any effort. Pati ho sa diabetes, without effort, makikita nyo ang sugar nyo talaga hong bababa. Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay magkaroon ng mga komplikasyon. Ang nakamamatay ho sa diabetes, hindi yung sugar mismo, kung hindi ho yung mga komplikasyon. Now na po, huwag nyo ipagpabukas at bago pa humahuli ang lahat. Gawin nyo na hong pangregalo sa itong Pasko. Dok, tanong ni 3538. Ako po ay isang lola, may apo po ako na may psoriasis. Ang dami pong dermatologist na tumingin sa kanya. Nagagamot po ba? Okay, nagagamot ho, but
proseso din po siya. No? Yung root cause po kasi niyan is parasitism, ascariasis. So it is a kind of roundworm. No? Tapos natitrigger ho kasi yan kapag ka ho laging puyat. Several months of puyat ho bago yan matitrigger. No? And ayun nga ho, kailangan ho ma-eradicate kasi yung root cause which is ascaris at yung inflammation ho niya inside the body. No? Usually ho, yung mga gumagamit ng steroid, lalo hong lumalala pagka ho hinihinto, no? Punta ko kayo sa clinic, no? And wala tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. Ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IB mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention